Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, i-walk through ko kayo kung paano yung aking curl hair routine. Also, get ready with me kasi may lakad ako. A little bit of story time na rin. Super hate na hate ko yung buhok ko kasi kakaiba siya like, ako lang yung iniiba yung buhok sa aming magkakaklase, sa aming magpipinsan. I feel outcast and hindi ko pa alam kung paano alagaan yung hair ko dati. Dumating yung time na sa sobrang insecurity ko sa aking buhok, inas ko yung mom ko if pwede ba ako magpariban. And she agreed naman. Siguro mga 3 or 4 times ako nagpariban. Parang nagsisi ako nung nagpariban ako kasi nasira talaga yung buhok ko. Meron pa dati na alala ko, nagpagupit ako ng super short hair. Alam niyo yung tubo, imbis na pababa, paganan siya. So sabi ko sa sarili ko, magpapakat ng short hair. Anyway, this is my own method. This is not a CGM friendly. Works for me naman and this is my own routine. This towel, dedicated sa aking hair. Punta ng unan ko is silk. Gumagamit ako ng bonnet to protect my hair, especially if natutulog ako kasi sobrang likot kong matulog. As far as I know, yung mga bonnet, ginagamit yun ng mga black, actually yung mga girls, to protect their hair as well. For me, hindi naman ako nagko-cultural appropriation, but for me, I am also protecting my hair. Hindi ko araw-araw binabasa yung buhok ko. So yung aking routine is every other day, or every other 2 days ko binabasa yung buhok ko. Hindi rin ako ganong nagsha-shampoo kasi as far as I know, yung mga content, majority ng mga shampoo contains phosphate sulfate. Yung phosphate sulfate is nakakasira or mas nakaka-dry siya ng ating hair. Texture ng ating hair compared sa mga straight hair is very different. Guys, don't you ever comb your hair if it's dry. Kasi masisira lang yung curls nyo and magbubuhaghag yung hair nyo lalo. Mga ibang tao nagugulat pag nalaman nila, aalis ako. So, nakita nyo itong towel ko, diba? Aalisin ko lang siya and ready na ako umalis. Tinatanong nila ako lagi, hindi ka nagsusuklay? Always explain. Sa CR na po ako nagsusuklay. Sa CR pa lang, susuklay ko na yung buhok ko. And kailangan malambot yung buhok ko. I use this white tooth comb here. Naliligo ko, sinusuklay ko na siya nito. I'll start here sa dulo ng buhok ko. All the way here. Yeah. Kung mas gusto nyo ng firm and curly hair, itatanggal nyo lang siya. And bago ko ilagay yung towel sa aking hair, ini-scrunch ko muna siya. Pero hindi ko mapakita. Gaganon ko yung ulo ko and i-scrunch ko pataas yung aking buhok. Kasi yung curl natin, pagbasa pa siya, medyo parang straight pa siya, diba? Like, kunwari S. Ganyan. Pero kapag kukompress mo siya, i-scrunch mo siya ng paganon, nagko-compress din yung ating curly hair. So, mas nagiging firm, lalo na pag tuyo. And yun yung importance ng mga hair care product. Kasi kapag hindi ako naglalagay ng hair care product, sabog lang yung aking hair. Although hindi ako araw-araw nag-apply ng mga ganitong products. Nalagay lang ako ng maraming hair care products sa aking hair if lalabas ako. If may pupuntahan ako, if kailangan ko magayos. Also, you can deep condition your hair. As of now, hindi ko may papakita sa inyo kasi naubusan ako ng hair mask. But lahat ng mga binibili ko, it's nasa Watsons lang. Super trusted ko yung Watsons when it comes to my hair care. Alam niyo yung super dry and super rough? Yun yung texture ng hair ko. Ito yung olive hair oil na nilagay ko sa aking buhok. Maybe 10 to 20 pumps. Okay na siya. So, 10 pumps neto. Dito sa roots. Here. Massage nyo lang siya. So, kanina habang basa pa yung buhok ko, naglagay na ako nito. Meron nito sa Watsons. Actually, sa Watsons to nabibili. Any color. Love my hair na conditioner. Super thick yung consistency nito. I always make sure na hindi ako nawawalan ng stock ng ganito. Stylex setting lotion. Ito kasi super film ng pag-hold niya sa aking curls. You just have to find yung mga products na nag-work sa hair nyo. This is my 4th step sa mga tita and tito ko. Kulot din sila. And yung isa sa tita ko, she recommended this one, Moneda. This is a curl defining milk hair lotion. After mo maligo and kapag medyo basa pa yung buhok mo, i-apply mo na siya. Paubos na to and meron akong another
bottle na marami pang laman. Also, kapag lumalabas ako and gusto kong dagdagan ng volume yung aking hair, I use this styling spray by Gatsby. Maybe we can help out those people na hindi pa ma-accept yung kanilang curly hair. Like, fini-figure out pa lang nila yung mga mass products sa kanilang hair. So, I'm not an expert para mag-recommend ng mga products for you. I think it would be better if in-explore nyo din yung option nyo kasi hindi mo malalaman kung ano yung mag-work sa hair mo if hindi mo itatry. With my final touch, aking lips is yung Lucky Beauty Nude Light. I love her so much. I love that girl so much. Ano pa ba ang kulang? Then sa kabila. One final touch is highlighter. Sabi ko simple lang dapat yung makeup ko eh. Full glam na naman. Pero okay lang, kasi minsan lang naman akong lumabas. Minsan lang akong mag-makeup. Mahirap na ilagay yung earrings ko. Hindi na lang siguro akong mag-earrings. I think okay na to. Yan, natingnan ready na. Oops. Yung hair ko kapag yung olive oil pa lang yung nilalagay ko. Mind you, basa yan, kaya maganda. But once na nag-dry siya. What if pang thumbnail ko to? Sorry, nakalimutan kong hit yung record. But I already applied this one. Styling gel. Setting lotion. And then, yung next part, also hindi ako gumagamit ng hair dryer. Pure air dry yung aking buhok. Right now, to add more volume na lang, is, nag-apply na lang ako niyang Gatsby Setting Lotion. Ayoko kasi yung plant dito, ang pangit. Mas okay yung medyo bulky tignan, you know. Hintayin ko na lang matuyo. And that takes maybe 1 hour. Saan yung hati ng buhok ko? Alam niyo ba, just a fun fact, yung hair ko dati para siyang gabi. Kinakumpara ko yung hair ko sa gabi kasi ang hirap basain. Kasi nagsiswimming ako sa pool or sa dagat. Alam mo yung pag-ahon ko, tuyo pa rin yung hair ko, ganun siya. Sa side, okay naman yung hair ko. I also remember around April or May, nag-color ako ng hair ng wine red. And hindi ko inasahan na super hirap pa lang yung i-maintain. Every ligo ko, nawawash out yung color. Hindi ko everyday binabasa yung buhok ko. Pero super wash out siya. After 2 weeks, medyo pinkish na yung hair ko. Sa loob ng 2 months, I think 4 times kong niretouch yung hair ko. And hindi ko na ulitin yun. Alam mo yun? Like every other 2 weeks ka nagkukulay. Buti hindi masira yung buhok mo. Lalo na kulot tayo. Kaya nag-color na lang ako ng actually yung pinaka-dark blonde. Ever matuyo na siya, so lalaruin ko na lang yung hair ko mamaya, kung anong design yan, kung anong style yan. But for now, I need to go. For now, I really need to go. Thank you guys for watching. Also, you may comment down yung mga hair care routine nyo. Maybe we can help each other out. Especially yung mga starting and yung mga tao na clueless pa sa kanilang curly hair journey. So, ayun lang muna guys. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. See you in my next content. Bye-bye!